Good morning guys! Welcome to our YouTube channel. For today's video, kasama ko nga pala ang daddy. Guys, good morning. Para i-share namin sa inyo yung naging journey namin papunta dito sa Canada. And also, kung saan kami nag-apply, kung paano yung process ng pag-a-apply namin, magkano yung nagastos. Para naman magka-ideya kayo sa mga nagbabalak or interesadong pumunta din dito sa Canada, itong video na ito ay makakatulong sa inyo. Kaya naman, simulan na natin. Hi guys! Welcome back again sa aming YouTube channel. By the way guys, parehas nga pala kaming factory worker ni Mrs. sa Taiwan. Siya is almost 12 years sa NXP. Tapos, napunta sa mid-level. Ako naman is almost 8 years sa aking company sa Kaohsiung. By the way, nag-umpisa nga pala yung journey namin is nung parehas kaming day off eh. Nagbabrowse kami sa FB. May nakita kaming isang advertisement sa isang agency sa UAE. Nakabase siya doon. Tapos, may hiring siya na related dati sa aming past working experience. Kaya sabi ko kay Mrs., mag-try tayo. Baka sakali, ito na yung will natin. Ito na yung time na binigay sa atin ni God. Sabi namin, kung suswertihin, di tuloy natin. At alam naman namin na hindi kayo papabayaan ni God sa lahat. Nung una, nagda-doubt kami kung legit ba talaga yung agency na nakita namin sa Facebook. Siyempre, uso ngayon yung scam. Kaya nag-doubt talaga kami ng daddy kung legit ba talaga to. Pero nagtataka ako talaga sa daddy nung time na yon kasi parang blessing in disguise. Parang siya yung nag-push sa akin na mag-apply doon at mag-inquire. Na dati naman is hindi ganun yung usually sinasabi niya sa akin kasi lagi siyang baka ma-scam tayo, ganyan. And that time talaga, humingi talaga ako ng sign kagad kung talagang para sa amin ito. Napalagay yung loob ko na sabi ko, siguro ito na yung binigay sa aming pagkakataon ni God or ito na yung way or naging daan niya para may sakatuparan namin yung kagustuhan namin na makapunta or makapag-apply sa Canada. After 2 days nga pala na nakapag-decide kami ni Mrs. na ituloy yung apply namin, nag-email kaagad kami sa agency sa Abu Dhabi. After a few hours, nag-response kaagad sila. Turn on, nag-set kaagad siya ng Zoom meeting para ipaliwanag sa amin yung mga kailangan namin gawin about sa processing, requirements, and sa payment. Bale, naging pathway pala namin para makapunta dito sa Canada is through Provincial Nominee Program, especially NLPNP, which is Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program. Kung saan, kailangan mo munang magkaroon ng employer as skilled worker na mag-hire sa'yo. And isusupport ka ng province and bibigyan ka ng nomination para magkaroon ka ng additional 600 points and mas madali kang ma-invite sa express entry para ma-invite ka para mag-process ng PR application. After nga palang ma-explain sa amin yung sa process and pathway namin, nagsimula na kaming bayad ng first payment. That is the retainer's fee. Na kung saan ka ng agency ng employer, then tutulungan ka nila
para ma-interview. And bago ka nila isabak sa interview sa employer, tutulungan ka nila na mag-prefer kung ano yung mga dapat mong isagot. Hindi ka nila papabayaan. Sulit yung ibabayad mo sa kanila. Kasi magkakaroon kayo ng, bago kayo sumambak sa final interview, magkakaroon kayo ng screening muna, and magkakaroon kayo ng mock interview, and then bago pa yung pinaka-final interview sa employer. Guys, based on our experience, sana dalawa kaming applicant ni Mrs. na parehas mag-a-apply. Ang kagandahan nun is in-advise kami ng consultant namin. Pwedeng isang applicant lang. And isang applicant, pero kasama ka sa application. Ito yung tinatawag na dependent. Sabay kayong magpa-process and sabay kayong makakapunta dito. Kaya mas lalo kaming naging interested at mas pinili namin na ituloy yung pag-a-apply namin dito. Na yung isa na lang yung maging applicant. Ang nangyari noon is sana ako yung main applicant, but may mga kailangan na hindi ko na-reach. Para sa PR. Para sa PR application namin. Kaya, nasalin kay Mrs. Siya yung naging main applicant. Pag halimbawang nakapasa na pala kayo sa interview and na-hire na kayo ng employer, doon na papasok yung pangalawang stage ng payment. And also, dalawang stage kasi yon. Pag nakapasa kayo and bibigyan na kayo ng job offer and job contract, doon na kayo magbabayad ulit. And then, magsisimula na kayo mag-gather ng mga documents na kailangan para doon sa ina-applyan ninyo. And ito yung napaka-crucial na stage kasi nakadepende yung application nyo sa bilis ng pagpaprocess nyo ng mga requirements. Mas mahirap lang kasi talaga yung naging sitwasyon namin kasi nasa abroad kami. Ang hirap kumuha ng magkumpleto ng mga requirements kasi yung mga requirements na kailangan mo is nasa Pilipinas and matagal yung process. Pero kung desidido ka talaga na mapabilis, syempre i-aasikasuhin mo ng mas mabilis yung mga requirements para mas mapabilis din yung processing. And sa next video na i-upload namin, doon namin ipapaliwanag sa inyo kung ano yung mga requirements na kinakailangan para sa pathway na in-applyan namin at kung saan kayo kukuha or saan kayo mas mapapadali. Pagkatapos nyo palang makompleto lahat ng mga requirements ninyo and mga forms na kailangan pilipan doon sa pathway na in-applyan namin, is ang next stage na and payment is para sa provincial nomination application. Kung saan magbabayad kayo ng una doon. Bali, nahati siya sa tatlong payment. Yung una is yung upon endorsement of the application to RICIC. And pangalawa is before filing of provincial nomination application. Yung bago ipasa yung application niyo doon sa province. At yung pangatlong payment is pag halimbawang na-approve na kayo ng province and na-receive nyo na yung nomination letter galing sa province and support letter. Pag once na na-receive nyo pala yung confirmation of nomination nyo galing sa province, may validity siya na 6 months na kung saan kailangan yung maipasa yung PR application nyo bago ma-expire yung validity. Pagka natanggap nyo na yung nomination nyo sa province, papasok na dito yung third stage. Ito yung pag-process ng work permit application. Dito is halos ganun lang din. Yung mga requirements. Kung ano yung mga requirements nyo ng una, i-review lang nila. Pero ang mahalaga dito is yung mga updated. Oo.
kailangan updated yung mga documents nyo. Bank statement. Like ng bank statement, police clearance, NBI. Yun yung mga mahalaga. Pero halos same lang naman yung mga requirements na kailangan. Basta kung may kailangan lang sila na updated requirements, sasabihan naman kayo para makapag-gather ulit kayo ng panibago and bago nila ma-submit yung work permit application. And doon, papasok na rin yung next stage na pagbabayad nyo. Same lang siya sa provincial nomination. Bago isubmit yung application ninyo, magbabayad kayo and then magbabayad ulit kayo after kayong ma-approve ng work permit. Okay na tayo sa mga documents. Na-review na ng IRCC at saka ng consultant nyo. Pagkatapos nun guys, i-advise ka agad kayo na magpa-front medical. Then, yung iba, isinasabay na din yung biometrics nila eh. Kami kasi, ang nauna kasi nun is medical eh. Pero dapat talaga mauna biometrics para sa PR application. Matagal kasi yung process ng medical, kaya mas ina-advise nila na mag-take ka na ng upfront medical para makuha na agad yung result. And para hindi mas mapatagal yung process ba? May mga ibibigay naman silang accredited na hospital kung saan kayo nakabase. Pwedeng doon na lang kayo mamili kung saan kayo mas malapit. And madali lang siya guys. Madali lang yung medical. And almost 1 week lang yung result. Sila na 2 weeks. Almost 10 days. 10 days. Oo, 10 days. Sila na yung magpapasa sa IRCC sa Canada na result. Ang pagkatapos naman noon, maipasa yung work permit application ninyo is maghihintay yung immigration officer nyo na makatanggap ng biometric letter and saka kayo i-advise na mag-biometric. And doon kayo pupunta sa BFS Global para i-take yung biometric. Madali lang siya, parang i-scan lang yung mga fingerprint nyo and kung may parang record nyo siya once na mag-enter kayo ng Canada and validity niya is for 10 years. October 9, nagpa-biometrics kami and then natanggap namin yung golden email na tinatawag nila October 24 na kung saan nakatanggap kami ng passport letter request. Kung saan isasubmit nyo yung passport ninyo doon sa BFS Global ulit kung saan kayo nagpa-biometrics. At doon nila i-stamp, lalagyan ng stamp yung passport nyo ng Canada, ng working visa. And that's it. Yun na yung kasiguraduhan na finally tuloy na kayong pumunta ng Canada. And super happy namin that time and hindi na kami pumunta ng BFS Global Taipei kasi ang mahal ng pamasahe, from Kaohsiung kami and napaka-expensive ng pamasahe. Kaya naman nag-decide kami na ipa-courier na lang yung passport namin papunta sa BFS Global and pabalik dito sa address namin. Na-receive namin yung passport namin with the stamp is 14 days. Exactly 14 days. Bali, nakakatawa pa noon kasi inabangan talaga namin siyang dumating kasi matatrack nyo naman yung parcel nyo pag halimbawa sa post office nyo pinadala. Pumunta pa talaga kami sa company ng daddy kasi doon namin in-address yung passport namin na doon i-send. Nakakatawa kasi siguro mga ilang minutes kami naghintay doon sa mailman. And tuwang-tuwa kami nang dumating kasi finally na-receive na namin yung passport namin na may stamp. And after that is in-advise na kami ni Ma'am ni Ma'am Caroline. Hi Ma'am Caroline, thank you so much. And in-advise niya na kami na pwede na kaming mag-resign sa aming work and pwede na kaming kumuha ng mag-book ng ticket
And then, ang last payment namin is ang settlement fee, kung saan doon sasabihin sa inyo or i-explain kung ano yung mga documents na kailangan doon sa immigration, kung ano yung dapat nyong i-ready, and sa mga pagdating nyo dito, kung sino sa susundo, sa accommodation. And ang advice ko lang is mag-prepare kayo ng pera talaga para sa sa accommodation ninyo, kasi habang kahit hindi pa kayo nakaalis, i-reserve na nila yung accommodation nyo, kasi mahirap maghanap ng bahay dito, and kailangan nyo na rin magbayad. Finally guys, nandito na kami sa St. John, New Finland. Alamig. Dumating kami dito is nung December 12 lang, almost 3 a.m. Ang sumundo talaga sa amin is yung manager ni Mrs. Landed kami dito is si Mrs. ay close work permit. Ang company niya is Subway. Ako naman, na dependent niya is open work permit. Based on our experience, napaka challenge ng naging aming journey na makapunta dito. From Taiwan, bumiyahe kami ng almost 26 hours. Nag-layover kami ng Tokyo. Taipei to Tokyo, nag-layover kami ng 6 na oras. Then, Tokyo to Wayway, Toronto. May layover kami na 1.5. But, na-miss namin yung flight namin dito sa St. John kasi Kaya advice. sa Toronto, yun yung pinaka landed namin na kailangan dadaan ka ng immigration. Doon mo ipipresent yung mga documents and kailangan i-interviewin ka doon. Diba, Mi? Yun yung pinaka parang Port of entry mo. port of entry na tinatawag Kailangan nila. kumpleto yung documents na kung sakaling hahanapin ng immigration officer, kailangan maipipresent ka. Pero yung present lang namin is, especially ako, niready ko na yung port of entry, yung letter of, sa port of entry, yung letter of introduction, yung job offer, employment contract, and yung confirmation of nomination ko galing sa province. Then, after nun guys, Interview ka. napaka-smooth lang ng aming immigration. Mas madami pang tanong sa akin kaysa kay Mrs. Kasi open work permit. Pero okay naman, wala naman naging problema. Ang Advice pala sa inyo guys, kailangan mas mahaba yung layover nyo. Kung halimbawa may connecting flight pa kayo sa susunod, mas mahaba yung layover nyo para hindi kayo mag-hold sa oras or hindi nyo ma-miss yung next flight ninyo. Kasi yun yung nangyari sa amin. Kasi yung nabook namin ticket is 1 hour lang yung layover namin going to St. John. Mahaba yung pila sa immigration. Although, mabilis naman yung process namin sa immigration, yung pila, napakatagal. And syempre, dadaan pa kayo sa x-ray. Kaya, na-miss namin yung flight namin papuntang St. John. And thankfully na lang, yung Air Canada is may available flight pa siya nung gabing yon, and nirebook na lang yung ticket namin papunta dito. And pagdating namin dito sa airport ng St. John, sinundo kami ng manager ko, and thankfully napakabait niya, and hinatid niya kami dito sa bahay, and kung may gusto kang ipabili, binili naman niya, and well, basta approachable si sir, and okay lang na magpabili ka sa kanya ng kahit na ano na kailangan mo. Para before kayo dumating dito is prepared na lahat. yun lang guys, sa lahat ng may mga gustong itanong, huwag kayong mahihiyang mag-message sa YouTube channel namin. Ibibigay din namin yung Facebook account namin. And Kung may mga katanungan kayo, pwede nyo kami i-message or i-reach out doon sa account namin. pag gusto nyo guys, talagang may paraan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tiwala lang, hindi kayo dadalhin ni God sa lagi kayo nasa mabuti.